What's up? This is I2K. At ngayon guys, nagbabalik ulit tayo dito sa channel ni Pinas News Insider. At naglabas po siya ng bago ngayon guys, kapapasok lang po. Simulan natin guys, sabay-sabay natin bigyan ng reaksyon at komentary kung anong nilalaman ng video na ito. Okay, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dating senator na si Manny Pacquiao may inamin, nagsisisi nga ako bakit ako napasok sa politika. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Kaya to? Nagsisisi si Manny Pacquiao. Pero malaman natin mamaya guys kung anong sabihin dito. Please huwag kalimutang mag-subscribe Tutusin kahit di naman sana kasi dapat siya pumasok sa politika di ba? at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ito nga ang naging pahayag ni dating Senator Manny Pacquiao sa isang panayam sa telebisyon matapos ang halalan noon. Inamin ng talunang presidente na si Manny Pacquiao Kailangan mabanggit yung talon ng presidente na mayroon siyang pagsisisi sa pagpasok nito sa politika dahil sa mga naninira sa kanyang pangalan. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Pacquiao, hindi kasi may iwasan yan pag nasa politiko ka. Talagang may hahanapan ka talaga ng butas para sirain nila. Na sinisira ng ilang individual ang kanyang pangalan na binuo niya ng ilang taon. Matapos ang kanyang pagpasok sa public service, suspetsya niya ay ang mga kawatan na opisyal ng gobyerno ang nagbabayad ng mga tao upang siraan siya. Ating matatandaan, nagkalamat din ang pagkakaibigan nila ng kilalang negosyanteng politiko at taga-suporta ni Pacquiao sa kanyang mga laban noon na si Chavit Singson. Nang dahil di umano sa pera, at sinabi din nito na ipapakulong ang dating First Lady Imelda Marcos kapag nanalo siya bilang Pangulo ng bansa. Samantala, hindi pagkakamali kasing sinabi rin nila Manny Pacquiao ipapakulong niya si Imelda. Hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon nga sa kanila, huwag mo nang isisi sa iba ang nangyari sa iyo. Wala kang ibang sisisihin kundi ang iyong sarili. Totoo yun. Dapat kasi bago siya pumasok sa politiko, pinag-isipan niya sana muna ng ilang beses yung sisisi niya sa iba. Wala, sarili niya lang din ang pwedeng sisihin dyan. Sumobra ang taas ng ambisyon mo kahit alam mo na wala kang kakayahan mamuno ng bansa. Baka tandaan mo na ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Tama. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Sa sobrang yabang at taas ng pangarap mo, pinasok mo yang politika. Nakakatikim siya ng mga ganyan mga komento, Hindi ka nakinig sa mga malapit mong kaibigan. Tapos, maninisi ka dahil siniraan ka ng mga nasa politika. Dapat nung nanaginip ka ng pulang kabayo, nagising ka na dahil may commercial ata siyang gano'n, di ba? Red Horse. Ang over lang pala yun. Ambisyoso kasi siya. Hindi, panaginip pala yun, ang sabi niya. Hindi na nakontento sa ibinigay na biyaya ng Panginoon. Super believe kasi sa sarili. Ayaw maniwala sa mga good advices sa kanya. Karma katuloy Manny Pacquiao. Buti nga sa'yo. Sisihin mo ang sarili mo. Alam mo, Idol Manny Pacquiao, idol kita sa boxing. Pero sa hindi naman natin may itatanggi talaga yun. Kahit sinong Pilipino naman yun. Pag sinabing usapang boxingero, idol talaga natin yan, Manny Pacquiao. Kung lang talaga dyan, bakit pumarap sa pagiging politiko, diba? Politika ay hindi. Sumobrang tiwala mo sa sarili mo at sa mga nakapaligid sa iyo at ang iyong asawa. Hindi ba kayo nag-uusap o payag lang ng payag sa lahat ng desisyon mo? Dahil masyado na ring mataas ang pangarap na maging First Lady ng bansa. Totoo ang payo sa iyo ni Chavit.
Masyado ka kasing nalasing sa inabot mong karangyaan at kasikatan sa buhay. Kung may natitira ka pang kayamanan, huwag kang umasa sa iyong mga kaibigan. Gamitin mo sa negosyo at siguradong aangat ka. Dahil kilala ka, hindi lang dito sa atin, kung hindi sa buong mundo. Lalo na yung mahilig sa sport na boxing. End quote. Labis nga ang kanilang pagkadismaya kay dating Senator Manny Pacquiao. Sumasang-ayon pa nga sila na maaring bumalik ito sa pagiging mahirap dahil sa sobrang tiwala sa sarili at ambisyon. Kahit kulang na kulang di umano ito ng kaalaman at abilidad upang maging pangulo ng bansa. Sa kabila ng mga idinulot ng COVID-19 pandemic sa bansa, patuloy ang pagbulusok ng pamumuhay ng mga Pilipino tungo sa kaunlaran ng ating ekonomiya. Isang magandang senyales ang pagdami ng trabaho ng milyong-milyong Pilipino dahil sa pagluwag ng restrictions at ang pagpasok ng maraming mga investments. Patunay lang yan ng walang palyang dedikasyon ng gobyerno upang makapagbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Nitong Pebrero, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas ng employment rate sa bansa ngayong taon. Pumalo ito sa 95.2% o nadagdagan ng higit sa 3 milyong Pilipino ang nagkaroon ng trabaho kumpara nung nakaraang taon ng parehong buwan. Kasabay nito ang pagbaba ng unemployment rate ng bansa na naitala sa 4.8% o bumaba sa 660,000 ang mga Pilipinong walang trabaho. Maganda ang ating nakikita sa larangan ng ating labor market, no? Sapagkat malaking bahagi dito yung easing of restrictions, opening up ng mga industriya at ng mga kumpanya na nung nakaraang 2 o 3 taon ay medyo naapektuhan ng pandemya. It tells us that yung ating gobyerno sa patuloy niyang ikang ay pagsusumigasig at patuloy niya na pagbabalangkas ng mga programa na makatutulong upang maging employable ang ating manggagawa, maka-attract tayo ng bagong investments at mga bagong kumpanya na magtatayo ng kanilang sariling paggawaan dito, ay nakakakita tayo ng pagtatagumpay, no? Isa sa pinakanangunang sektor na nagpakita ng paglago sa employment ng bansa ay ang services sector. Sinundan ito ng agriculture, wholesale and retail trade at ng accommodation and food services. Bukod sa pagganda ng sitwasyon ng COVID-19 sa bansa, ang pagsama-samang pagtugon ng iba't ibang ahensya, a whole of government approach, ang isang susi upang mapalakas ang labor force ng bansa. Kabilang riyan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Malaki ang emphasis na binibigay ng ating Pangulo sa human resource development. At batay doon, ginagawa namin ang lahat ng makakaya upang mabigyan ng karampatang pagsasanay ang ating mga kababayan. Last year, masaya kaming ibalita na 1.2 million ang nakagraduate sa aming training programs. At 94% nito ang na-certify. At mataas din ang aming employment rate. Ang yung latest figure sa aming mga survey, umabot kami sa 84%. Meaning, 8 sa bawat 10 nagtatapos ng TVET courses ay nakakahanap ng trabaho. Binibigyang pansin ngayon ng TESDA ang pagpapalakas ng skills training and development para sa mga Pilipino. Ang ating programa ay nakatuon doon sa major industry natin na naka-forecast. Tinitingnan natin kung anong mga industriya ang sumusubol sa bawat parte ng Pilipinas at yung training program na ini-implement ng ating mga training institutions dapat tumugon doon sa pangailangan doon sa kanilang lugar. Pag na-realize ng ating mga kababayan, yung beneficyong makukuha nila kung sila ay makakatapos ng vocational courses, palagay ko, lalo pang magiging interesado ang ating mga kababayan sa mga ino-offer nating vocational training courses. Para naman sa DOLE, patuloy ang kanilang mga programa upang mahandugan pa ang ating mga kababayan ng maayos na serbisyo.
Kasi hindi lang naman dapat na alam mo ang iyong trabaho, dapat ay alam mo rin kung paano ka makipag-relate sa iyong mga kasama sa trabaho. Nang sa ganon, sama-sama, ang productivity ay aangat at makakatulong ito upang ang mga namumuhunan, magkaroon din sila ng panggagalingan ng karagdagang benepisyo para sa mga manggagawa. Una, siyempre bahagi yung kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa. At ito ay gaganapin hindi lamang sa NCR, kundi sa lahat ng rehiyon sa ating bansa. Pangalawa, yung aming jobs and business fair, no? Yung livelihood kasama rin. Jobs, livelihood, and business fairs, no? At ito gagawin din sa lahat ng mga rehiyon. At meron kaming mga kabahagi o partner na business sector. Tapos meron din tayong programa may kinalaman sa pagbibigay ng assistance ng ating pamahalaan, no? Yung may kinalaman sa pagbibigay ng kasanayan sa pamamagitan po ng TESDA. Nariyan din po yung ating pakikipag-ugnayan doon po sa ating mga public employment service offices na nakakatulong ng malaki sa pamamagitan po ng ating local government units. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ang ating pamahalaan ng kabi-kabilang job fair sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Tourism at ng DOLE. Patuloy din ang pagdami ng mga proyekto ng pamahalaan na nagiging daan upang makagawa pa ng mas maraming trabaho tulad ng pambansang pabahay para sa Filipino housing at ang kadiwan ng Pangulo. Yun din ang pangarap ng ating Pangulo. Gusto niya na magkaroon ng tinatawag na inclusive growth, no? Mabawasan ang antas ng o level ng ating kahirapan. At sa bawat Pilipino, sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng disente, mas matatag na hanap buhay. No? Batay na rin yan dun sa ating Philippine Development Plan na sinasabi ng ating pong Pangulo na kinakailangan magkaroon ng tinatawag nating matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa kamay ng iisang tao lang. Lahat ng Pilipino ay may partisipasyon sa ikagaganda ng takbo ng pamumuhay sa ating bansa. Kung ang lahat ay mabibigyan ng pagkakataong maging produktibong miyembro ng lipunan, tiyak na magbubunga ito ng magandang kinabukasan. Kaya patuloy ang gobyerno upang mas payabungin ang ekonomiya, makalikha ng mas maraming trabaho at mapaganda pang lalo ang buhay ng mga Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang mas... At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video dito kay Pinas News Insider. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Muli, ako po si I2K. Yeah, peace out.